Patuloy na umaani ng iba't ibang reaksyon ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng gobyerno. Sa nalalapit na deadline ng consolidation, ano kayang masasabi ng ating mga kababayan dito? Narito na ang report ni Noveline Metua. Ilang araw na lang ang natitira bago matapos ang deadline ng consolidation ng public utility vehicles. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang extension ang nasabing deadline. Para sa driver na si Noah, maganda po in the point na isa lang po yung boses ng mga jeepney drivers at operators. Pero masama po ma'am in a sense na nagkakabanggaan po ng decision at saka suggestion at opinions ang mga operators at jeepney drivers din po. Ayon kay Engineer Elmer Mendoza ng Department of Transportation LTFRB Cordillera, kaunti na lamang ang mga hindi pa nakapag-consolidate dito sa rehiyon. Sa datos ng tanggapan, nasa 93.4% sa mga PUGs at 97% naman sa UV Express ang nakapag-consolidate. Inibalang natin yung management as part of the modernization program being consolidated. Hindi na sila yung kanya-kanya na nagmamanage ng kanilang individual unit. And of course sa modernization, dahil sila ay consolidated, meron tayong tinatawag na sharing of resources. Hindi lang pag-aari ng isang tao yung mga equipment na gagamitin sa kanilang maintenance, pag-aari na ni cooperative. Karamihan naman ay nag-consolidate, So yung mga drivers nga lang, imbes na magiging boundary system sila, dapat maging sahuran na yung kanilang pagkobra ng kanilang corresponding salary. Hindi na sila yung boundary system na kada araw meron silang kinukobra, kundi nasa labor laws na tayo, covered by the policies under the Department of Labor. Meron silang PhilHealth, okay? Meron silang SSS, kung ano yung mga mandatory requirements under the Department of Labor and Employment. Base sa Memorandum Circular 2024-01, hindi na makakabiyahe simula sa May 1, 2024 ang mga hindi nakapag-consolidate dahil hindi na valid ang kanilang prangkesa. Ibig sabihin, maituturing na silang kolorom. Ang Local Public Transport Route Plan ang isa sa mga inaasikaso ng mga local government units na isang requirement para sa consolidation. Ayon kay Engineer Mendoza, may 260,000 pesos na may bibigay sa pagbili ng bagong unit o equity subsidy. Sa usaping modernisasyon naman, maaari pa ring bumiyahe ang mga nag-consolidate na PUVs kahit wala pa silang bagong unit o modern units ng sasakyan. Tatanggap ang LTFRB ng aplikasyon para sa consolidation hanggang April 30, 2024. Pagkatapos ng nasabing deadline, hindi na maaring lumahok ang mga hindi nakapag-consolidate sa kahit anong korporasyon o kooperatiba ng transportasyon. Ang consolidation ay isa lamang sa mga komponent ng PUT Modernization Program ng pamahalaan. Ang nasabing programa ang hakbang ng gobyerno upang maresolba ang mga suliranin sa transportasyon at para na rin sa pangangailangan sa transportasyon sa hinaharap. Ako po si BSU Intern Noveline Metua para sa PIU News Cordillera.